Mayroon po tayong Biblia, mga kapatid. Buksan natin sa Acts chapter 2. Acts chapter 2 at babasahin natin ang verse 41 to 42. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ang ating paksa ngayong umaga ay may kaugnayan po sa bautismo. Sapagkat ayon dito sa ating binasa, mayroon na pong 120 miyembro ng unang iglesia sa Pentecostes, kasama doon ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga apostol ay nangaral. At si Pedro na kinasihan ng Banal na Espiritu nangaral at marami po ang naligtas. Yun po ay 3,000. At ang lahat po ng 3,000 ito na tumanggap sa salita ay binautismuhan. Wala pong kinilalang mananampalataya na hindi po dadaan ng bautismo. At nadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. So mayroon pong iglesia at mayroon pong dinadagdagan ang iglesia. At ang iglesyang ito ay mananatili sa 4 na tungkulin sa verse 42. Nananatili sila sa turo ng mga apostol, apostolic teachings, doctrines, yan po ang pangangaral. Nanatili sila sa pagsama-sama, yun po ang fellowship of the brethren. Nanatili sila sa pagputol-putol ng tinapay, yan po ang Lord's Supper. At nanatili sila sa pananalangin, yun po ang prayer meeting. At dapat ang isang Kristiyano, taglay niya ang 4 na ito. Ang ating pong paksa ngayon ay pinamagatan ko pong pagkatapos ng bautismo, ano kaya? Mayroon po tayong babautismohan mamaya, 6 po na may dadagdag sa iglesyang ito. 6 po sila. At ang tanong, pagkatapos sila ay bautismohan, ano kaya? Mayroon bang dapat silang malaman? Na alam natin na silang mga nabautismuhan, sila po yung nakatanggap ng kahangahangang biyayang kaligtasan. Ayon po sa ating pag-aaral kanina sa Ordo Salutis o yung Order of Salvation, hindi sa kanilang ganang sariling kakayanan ang kaligtasan, kundi ito ay gawa ng Diyos. At sila po'y tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo, 1 Corinthians 15 verse 1 to 2, ganito po pagkakasabi, ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita o ebanghelyo na ipinangal ko sa inyo. Pagkatapos ng ipangaral na inyo nang tinanggap. At nang kanila itong tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan. Nasa pamamagitan nito kayo ay ligtas. Ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos, tinawag ka upang makinig ng Ebanghelyo, sinampalatayanan mo, tinanggap mo, at pinaninindigan, kaya ikaw ay naligtas. Kung, ang sabi dyan, kung totoong Kristiyano, kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. So marami pong sumasampalataya pero wala pong kabuluhan. Sapagat ang totoong sumasampalataya ay dinaragdag sa iglesia upang ganapin ang 4 na haligi ng isang Kristiyano. Kaya yun po ay napakalinaw na ito po ay biyaya ng Diyos. Sila po'y tumanggap ng biyaya, kaya naman sila po ay tatanggap at magpapasailalim sa utos ng Panginoon, Great Commission, na kapag sila po ay naging alagad na, magpapasailalim sila sa bautismo at magpapatuloy sila sa mga aral. Sa aral, at ito'y gagawin sa iglesia. At alam natin, ang iglesia
ay ang kalipunan ng mananampalataya, hindi itong building. Kung nasaan nagkakatipon ang mga mananampalataya, bilang sila sa kanilang pagiging committed sa ating Panginoon, doon po sila tuturuan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sila yung mga tumanggap ng pananampalataya, tumanggap ng pagpapatawad ng kanilang kaligtasan. Sa makatuwid, sila po'y naligtas sa biyaya ng Diyos lamang. Naligtas sila sa biyaya ng Panginoon sa kanilang nakaraang kasalanan at sa kasalukuyang kasalanan. Yung nakaraan po nating kasalanan, yun po yung ugat kung bakit tayo mapupunta sa kapahamakan. At yun yung ugat na kung bakit tayo po ay nagpapatuloy gumagawa ng kasalanan sa ating panahon sa kasalukuyan. Pinatawad tayo roon, wala na tayo sa hukom. Wala na tayo sa wages of sin, which is death. Pero hindi pa tayo perpekto, nagkakasala pa tayo, pero taglay natin ang pananampalataya at taglay natin ang pagsisisi tungo sa buhay. Ngayon, kapag tanggap na ninyo ang pananampalataya at pagsisisi, ikaw ay inaring ganap, ikaw ay naging anak ng Diyos, so therefore, magpapasakop ka sa kalooban ng Kristo sa pamamagitan ng bautismo upang ikaw ay mapabilang sa kanyang katawan. Ito ang iglesia. Ngayon, nakita natin, sila'y naligtas, ngunit, tapos na ba? Pagkatapos ng bautismo, tapos na ba? No. Kung ikaw'y totoong naligtas, ikaw ay patuloy na maliligtas. Hindi pa tapos sa bautismo, kundi simula pa lamang ng iyong pamumuhay bilang ligtas. Kaya dapat kang mabuhay sa kaligtasan. Hindi ka ngayon maliligtas sa gagawin mo, kundi ginagawa mo ito dahil ikaw ay ligtas. Ito yung kamalian ng maraming katuruan na kanilang pinapangaral yung gawain ng isang totoong ligtas na pinipilit nilang ipinapagawa sa mga tao. Kaya ang mga tao naniniwala na kung ganapin nila ang bagay nito, sila ligtas na o maliligtas. Mali po. Yung gawain ng Kristiyano ngayon, sila'y patuloy na ililigtas. Hindi ito paraan para maligtas ang tao. Kailangan ng tao maligtas sa kanyang original sin. Nang sa ganun, hindi na siya mapunta sa impyerno. At dahil naligtas siya, gagampanan niya ito habang narito sa lupa, lahat ng tungkulin, lahat ng inuungkat ng kautusan upang ipamuhay ang biyaya. Now, hindi po tayo gagawa para maligtas, kundi tiyakin lamang ang ating kaligtasan. Kaya ang isang Kristiyanong totoong naligtas, magpapatuloy siya hanggang wakas. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagpipreserve sa kanya. Hindi siya maaring magkamali. Kaya bilang ligtas, tiyakin mong ligtas ka nga sa pamamagitan ng iyong pagiging masunurin sa lahat ng napapakinggan mong pangangaral sa iglesia. 2 Peter chapter 1 verse 10. Ganito ang sabi ni Pedro. Bagamat alam nyo na ang bagay na ito, sabi ni Pedro, ay palagi kong inuulit-ulit sa inyo na gawin ninyong bagay na ito. Verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkakatawag sa inyo. Ano pong sabi? Sa ating pong pamumuhay Kristiyano sa kabanalan, progressive sanctification, ito po'y nagpapatatag ng ating kaligtasan. Hindi po para maligtas ang tao, kundi patatag ang iyong pagkakatawag. Ang sabi dyan, at pagkapili sa inyo. Nakita nyo? Yung inyong pagkakapili at pagkakatawag ay magiging tiyak kung patuloy nating ginagawa, naging masunurin tayo sa lahat ng bagay na iniutos sa atin sa tuwing mangangaral. Basahin ko muli ang verse 10. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito, hindi kayo matitisod kailanman. Meaning to say, hindi kayo madadapa na walang pagbangon. 7 times kang bumagsak, pero dahil ikay may pananampalataya at pagsisisi, makapagpapatuloy ka dahil ang Diyos ang magtatayo sa iyo. Kaya nga lamang, kailangan natin patatagin ang ating pagkakatawa
at pagkakapili sa ating buhay bilang isang ligtas. Kaya nga, ganitong utos po. 1 Timothy chapter 4 verse 10 and verse 16. Ganito po ang pagkakasabi. 1 Timothy chapter 4 verse 10. Sapagkat dahil dito ay nagpapagal kami, ang sabi ni Pablo sa mga miyembro ng iglesia, dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap sapagkat nagagalak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. Pansinin ninyo, ang Diyos po ay tagapagligtas ng lahat ng tao, pero pinagdilan lalo na ang mga mananampalataya. At this present time, lahat ng tayo dapat maligtas sa lahat nangyayari sa atin. Pero lalo na ang mga Kristiyanong ligtas na ay dapat magpakaligtas pa rin sa present situation ng ating buhay. Dapat mapanatili sa atin ang kabanalan at mapapanatili sa atin ang katwiran. Verse 16, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Unang utos dito sa mga pastor, mga ngaral. Dapat kung anong tinuturo mo, dapat nakikita sa iyo para hindi ka maging katipisuran ng marami. Even doon sa mga unbelievers, lalo na sa mga believers. Dapat tama ang turo, hindi magtuturo para ipakitang magaling, kundi magtuturo upang tumibay, lumakas, tumibay, tumatag ang mga membro sa kanilang kaligtasan. Verse 16, ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo, manatili ka sa mga bagay nito sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Kaya napakalaga po na tayo po'y dumadalo sa isang iglesyang nangangaral ng totoo at mga miyembro ng totoo. Napakalaga po niyan. At ang ating pananatili ay hanggang bukas. Kahit tayo naghihingalo, mapapatid na ang ating buhay, mamamatay tayo, ang sabi pa rin ng Bible, be faithful unto the end. Sa kahuli lang hininga mo, dapat huwag kang magbago. Nakakalungkot, marami pong Kristiyano, pero pagdating sa kamatayan, hirap na hirap. Hindi nila mapanatag ng kanilang sarili sapagkat wala silang katiyakan. May kilala kong mga ngaral. Nung siya po'y mamamatay na, yung dila niya umabot sa kanyang puson, sa hirap. Hindi niya matanggap na sa isang Kristiyano. Para siyang binabatak sa kanyang isipan ng demonyo. Wala siyang kapanatagan. Tingnan niyo ang sabi sa Revelation chapter 2 verse 10. Ganito pong sabi, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Ito'y tumutukoy sa ating kamatayan. No? Dapat hindi kinatatakutan ng kamatayan. Ang sabi diyan, malapit nang ikulong ang diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. May panahon na. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Nakita nyo? Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. At yan ay napapatibay ang inyong pananampalataya at pagsisisi sa pamamagitan ng pangangaral. Pangangaral ng may katapatan. Nangangaral ng totoong pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat makikinig. Kaya dapat maging maingat kami mga tagapagturo. Ano bang tinuturo namin? Nagtataas ba kami ng sarili o nagpapakita ng galing na walang kaugnayan sa inyo? Ang sabi nga ni Paulo sa 1 Corinthians 2:1-5 na sana ang inyong pananampalataya ay hindi masalig sa galing ng mga tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi po sa English niyan, sa ating binasa, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yan po, mga kapatid, maging tapat hanggang kamatayan. Kaya ang tanong, pagkatapos ng bautismo, kayong 6, okay nang pabanting-banting? Hindi pa po. Kailangan pagdating sa bautismo, ito yung simula ng pagsasakripisyo natin ng ating buhay as a living sacrifice. Hindi tayo mga dead sacrifices. Living sacrifices
sa ating Panginoon. Siyang katampatang paglilingkod o pagsamba ninyo sa Diyos. Romans 12, verse 1. At ang karugtong doon, renewing your mind. So ngayon, tingnan natin ang mga bagay after ng bautismo. Ano po ang ating dapat gawin? Now, dito po, mayroon tayong titignan ng ilang mga dapat tandaan. At pagkatapos, ating titignan ang makakatulong din sa atin mga dapat gawin. So may mga bagay na dapat nating tandaan at mayroong mga bagay na dapat nating gawin bilang mga mabautismo mamaya. At doon sa ating mga bautismo na, kailangan sariwain ito. Ito ba'y nagagawa natin? Ito ba'y ating ipinamumuhay? Unang-una, tingnan natin ang mga bagay na dapat tandaan. Unang-una, na dapat tandaan. Pagkatapos ng inyong bautismo, huwag yung isipin kayo ay malago na, perfect na, okay na. No, tandaan. Ikaw ay isang bagong nilalang. Sanggol. Hindi ka pa mature. Sanggol ka pa lamang. Bagong nilalang. Nakita na ba kayong sanggol na ipinanganak? Biglang lumaki. Biglang binata agad. Pero mayroong ipinanganak na binata agad, 30 o 30 to 40 years old. Sino yun? Si Adan. At si Eva. Sila yung matandaan agad. Pero sa atin, magsisimula tayo sa isang sanggol. Pero ikaw ay new creation. 2 Corinthians 5 verse 17. Ganitong sabi, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Tandaan nyo, bagong nilalang. Bagong nilalang. At ang assurance natin, ang mga lumang bagay lumipas na. Lumipas na. Sapagkat ang sabi sa Ezekiel chapter 36, tayo binigyan ng bagong puso, bagong espiritu, at pinananahanan tayo ng Espiritu ng Kristo, Galatians 4:6. Lahat ng bagay ay lumipas na. Tignan ninyo. Ibig sabihin, tignan ninyo. Present active indicative. Ibig sabihin, ngayon din, mas na ninyo, nagpapatuloy siyang nagbabago. Okay? So makita natin ang Kristiyano, bagamat bumabagsak, pero pataas ang kanyang pagbabalik. Tulad ng terrain ng bundok. Sa malayo, tignan mo, diretso yung bundok. Pero kung pupunta kang personal, ang daming bako-bako, may mga panging kandaraanan. That's Christian life. Pero sa mata ng Diyos, pakit ka. Kasi walang Kristiyanong hindi lumalago. Ang hindi lumalago, yung nananatili doon sa valley, ayaw niyang umalis ulit doon. Sabi nga na sa Psalms 23, even though I walk through the valley of death, the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Hindi tayo matakot kung tayo bumagsak ba. Tayo! Balik! Simula! Akyat muli! Hindi tayo mabibigo. Dahil ang Diyos ang nagpipersevere sa iyo o nagpipersevere sa iyo. So, tayo'y kasamang binuhay ni Kristo. It is no longer we who live in us. Hindi na tayo ang nakatira sa atin. Si Kristo na. Kaya dapat ipamuhay natin ang buhay nito sa panampalataya sa Kanya. So, binuhay tayong kasama ni Kristo at yan ay nilarawan sa baptismo. Kaya nga ikay lulubo, namatay kang kasama ni Kristo, no? Hindi ka na natiling ilubog doon. Bakit? Si Kristo ay muli nabuhay eh. Mahirap naman kung panatilihin natin unang ilubog yung bautismo. Kailangan dyan iahon. Bakit? Yun ang larawan ni Kristo. Romans 6:3 verse 3-4. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan. Ito ang kagandahan ng biyaya. Tayo makasalanan, sumampalataya tayo kay Jesus sa kanyang kamatayan. Actually, sa yung panampalataya, kasama kang ipinako sa krus at inilibing kay Kristo. Kasama ka talaga. Once na ikaw ay nagbigay ng iyong panampalataya sa kanya, kasama ka. Kaya naman, upang mapatunayan ng mga tao na ikay kasama ng
ni Kristo, dapat mong ipatotoo sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Kaya nga, ang ating pong bautismo sa kaligtasan, gawa ni Kristo, ay pinapatunayan natin sa bautismo ng tubig, outward, para ang lahat makasaksi, ako'y Christian. Verse 6, o hindi ba ninyo nalalaman na tayo lahat ng mga nabautismoan kay Kristo Jesus ay mga nabautismoan tungo sa kanyang kamatayan. So, tandaan, bagong nilalang ka. Kung hindi bagong nilalang, ano ibig sabihin nun? Mature ka na? No. You are bathed in Christ. Ikaw ay sanggol kay Kristo. Pag sanggol, alam mo naman natin, nakakatawa yung mga sanggol, di ba? May ginagawa siyang mga kabulastugan, pero natutuwa tayo. Yan ang problema sa Korinto. Mga sanggol pang mananampalataya, kung anong ginagawa, hindi na nakakatuwa. Kaya nga mayroong nagsumbong kay Pablo, si pamilya ni Chloe, grabe yung mga Kristyano, puno-puno sila ng gift. Pero ang yayabang, mga sanggol. 1 Corinthians 3:1, ganito ang sabi. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong spiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad ng mga sanggol kay Kristo. Now, iting doktrina na sinasabi, mayroon daw carnal Christian. Wala tong carnal Christian. There are only two kinds of people when it comes to salvation, unbeliever and believer. Pero itong mga believer nito, dahil sila po ay sanggol, they act like a carnal people. Pero wala pong carnal Christian. So kailangan lumago, yun tanda natin. Ikaw ay isang bagong nilalang, ikaw ay sanggol pa. At sabi ni Pablo, ngayon, hindi ko pa kayo makausap bilang taong spiritual. Bakit? Kayo'y kumikilos tulad ng mga taong unbeliever. Kaya po yun, di ba? Hindi siya lumalago, bagamat punong-puno ng gift. Anong silbi ng gift na yan kung ikaw mismo ay hindi lumalago? So, kailangan magsimula ka talaga sa pagkaing spiritual. 1 Corinthians chapter 3, verse 2, sa ating binasa. Verse 2, pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matitigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya, hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. So, itong si Pablo, nagtitiis talaga na pakainin ng gatas. Ibig sabihin, spiritual ito, no? Spiritual milk of the word. 1 Peter chapter 2, verse 2. Hindi ito basta grade 1 na pagtuturo lamang, kundi spiritual. The milk of the word. Sapagkat hindi pa nila kayang kumilos ng matured. Kailangan silang pakainin. So, kailangan ng nurturing. Huwag kaligtaan ang pagdadalo. Huwag kaligtaan na gawin ang mga means of grace. Hindi porke ikaw ay Kristiyano na, bautismo na, okay ka na. No, you're still babe in Christ. Ikaw ay sanggol pa. At ang Panginoon ay matiisin sa atin. Now, sa akin, sarili ko, 35 years nang as a Christian. Pero still, ang dami ko pang nagagawang kasalanan. Ang dami ko pang pagkakamali. At salamat na lamang sapagkat mayroon akong gift, yung grace, the repentance unto life. Yun ang dahilan na every time talaga na nagkakasala, confess mo agad, Lord, eto na naman, nagawa ko na naman ng kasalanan. Bumagsak na naman ako. Then, i-claim ang promise ng God when once you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and cleanse you. Panghawakan mo yun. Huwag mo nang isipin yung nagawa mo na hiningi mo na ng kapatawaran sapagkat kung inisip mo yun, hindi ka mag-grow. Hindi ka makapag-step forward. Kadalasan sa Kristiyano, sabi nga ni Charles Swindoll, Kristiyano is like Christian stepping 2 steps backward but 3 steps backward. Makakarating ba siya ron? 2 hakbang sa unahan pero 3 hakbang sa likod. Mga kapatid, live by faith. Not by guilty conscience. Once you ask for forgiveness, then you are forgiven. So therefore, lakad. Sugod. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 5, ang Diyos nagbibigay sa atin ng panahon para tayo mag-grow. Hebrews chapter 5 verse 12 to 14. Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos.
Kayo'y nangangailangan ng gatas. Nakita nyo? Yung pong basic teachings ng Christians, yung po yung spiritual milk of the Word. Hindi ito masama. Kailangan lang dito. Mrs. ko, sabi niya, mahina yung mga tuhod niya, kaya umiinom siya ng gatas. Gatas ay pagkain ng bata, pero umiinom pa rin siya. Lumalakas siya eh. Di ba? Ganun kailangan natin. So, basahin natin. Sapagkat, bagaman, sa panahon ito'y dapat na kayo yung mga guru na, kailangan muling may magturo. Kailangan muling may magturo sa inyo ng unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas, hindi ng pagkaing matigas. So therefore, bilang preacher, mangangaral, ang aming mensahe ay para doon sa mga sanggol at para doon sa mga malalago. Hindi pwedeng doktrinal na hindi kayang abutin ng mabababa. Kailangan talaga ipaliwanag doon sa mabababa dahil sa mga matatalino, kayang abutin yan. Pero mga mabababa, walang pinag-aralan, hindi kayang abutin. So dapat talaga mayroong teachings para sa mga sanggol at teachings para sa mga mature. Napakalaga po niyan. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran, palibasay isa siyang sanggol. Verse 14, ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So wag nating hatulan yung mga may hina, sapagkat hindi na kayang abutin yung ating nakakayanan. Romans chapter 12 verse 3, manatili tayo sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa atin. Huwag nating hangarin yung matataas na karunungan, kundi pagyamanin natin yung sukat ng pananampalatayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. So, tandaan natin, tayo bagong nilalang, tayo mga sanggol, at ikatlo, na dapat tandaan, kayo ay nasa critical na panahon. Hindi maganda ang takbo ng sanlibutan. Ang dami pong tukso. Maraming nangangako, pero hindi sila totoong tapat. Yan ang bumibiktima sa atin sa mundong ito. Maraming mga nangangaral sa TV, sa radyo, na nadadala ka minsan. Critical condition po ang ating panahon at yan ay dapat nating bantayan bilang Kristiyano. Bilang isang sanggol, madali kang mabalisa. Madali kang mahatak ng aral. Lalo na kung kamag-anak mo'y nagsabi sa iyo, wag na kayo dyan. Wala naman tayong pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Kaya wag mabalisa. Ephesians chapter 4 verse 14. Tayo'y wag nang maging mga bata. Okay? Sa ugali. Na tinatangay-tangay na mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. Ang dami po niyan sa ating paligid ngayon. Kaya kung hindi ka maging maingat na ikaw isang bagong nilalang at ikaw isang gulpa, tiyak mababalisa ka. At sa pagkabalisa mo, mawawala ka sa tamang tindig ng iyong pagiging Kristiyano. Maging maingat tayo dyan. Si Satanas po ay gumagamit ng tao yan. Ano ang ugali ni Satanas? Number 1, sinungaling. Number 1 yan. Yun ang kahinaan ni Satanas, sinungaling. At yung kanyang kasinungalingan, yun yung inilalagay niya sa mga tao na karispe-respeto, tinitingala ng mga tao. Kapag nagsalita siya, dala ka kaagad. Akala mo, siya ang pag-asa mo. Pero totoo, instrumento siya ni Satanas. Ang dami pong mga ngaral sa ating panahon ngayon, na hindi ko sinasabing sila ay Satanas, kundi nagagamit sila ng Satanas para iligaw ka. Imbis na tumatag na ang iyong mga paa sa tamang pananampalataya, nabubunot ka uli para lumipat sa iba. Nababalisa ka talaga. Mahirap na. Si Satanas walang pinipili yan. Even Christ, tinukso niya, right?
Matthew chapter 4, Luke chapter 4. Kahit si Kristo, tinukso ni Satanas. Kaso lang, rooted si Christ sa Word of God, kaya it has been written. Nasusulat, Satanas! Nasusulat, Satanas! Nasusulat, Satanas! Sanggol ka, kailangan mo ng spiritual milk of the Word para mayroon kang pinangawakan. Maring hindi po maganap, hindi natin kayang abutin yung mga intelligent people. Pero matibay ka sa spiritual milk of the Word. Yun ang kailangan natin. Hindi natin kailangan maging scholar tayo. Kailangan natin maging obedient tayo sa Panginoon. Pang-apat na dapat ingatan. Ano yung una? Ikaw ay bagong nilikha. Bagong nilalang. Ikalawa, ikaw ay sanggol pa. Ikaw ay nasa critical na kalagayan. Di ba sanggol? Maraming sakit yan. Tikdas, singaw, sangip, di ba? At, nako, mahirap mag-alaga ng bata. 24/7. Andyan ang attention mo sa isang sanggol. Meron kaming darating ngayon. Naantay ko, namimiss ko na pag nakikita ko mga sanggol bata. Talaga, miss na miss ko yun. Tulad si Ramir ng araw. Pangarap ko talaga si Ramir na ang buhok niya ay parang pitos na gano'n. Buntis pa lang, dinuruin ko na si Ramir. Pinakita ko sa mga tiyuhin niya, etong anak ko. Totoo naman, paglabas niya, gano'n talaga. Kasi talaga pinutulak kong gano'n. Nananaginip na ako. Sabi nga ni Mama, pambira ka naman pa. Namimiss ko si Oyo. Pero, mga kapatid, mag-ingat tayo. Pang-apat na posibilidad, maaari kang bumagsak. Yun ang dapat mong bantayan. Tandaan. Tandaan mo, ikay bagong nilikha, ikay sanggol, ikaw nasa critical na kalagayan, at posibleng babagsak ka. Anong dapat gawin kapag bumagsak ka? Kung hayaan mong tumigas ang puso mo, ang iyong sarili, sa daya ng kasalanan, talagang babagsak ka. Hebrews chapter 3, verse 12 to 14, ganito ang sabi, mga kapatid, mag-ingat kayo. Na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit, magpayuhan kayo sa isa't isa. That's why kailangan natin talaga ang tamang kaibigan. Ha? Tamang kaibigan. Araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang pagmamatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. 14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. So, kailangan kayo mga kabataan ngayon, bagong miyembro, choose your friend. Dapat, kaya kanyang ipanalangin, kaya kanyang payuhan. Anong sabi rin sa 1 Corinthians 13 verse, ano ba yun? Verse na 16 ba? 1 Corinthians na mga kaibigan, mag-ingat kayo. Kalimutan ko yung text na yun. Ililigaw lang kayo. Kaya mag-ingat. Tandaan ninyo, pwede kayong bumagsak. May posibilidad babagsak kayo at talagang babagsak. Kaya dapat lamang mayroon kayong kaibigan o kapwa-kapatid, kailangan ng fellowship of the brethren nang sa ganoon tayo po ay tumatag. Yun ang layunin kung bakit kami masyado kaming legalista o dogmatic sa inyong attendance. Sapagkat pag wala kayo, mga kapatid, hindi naman check kung anong kalagayan niyo sa bahay o nagbawalang bahala na kayo sa inyong panampalataya. Pero kung nandito kayo, nati-check natin. Kaya wag yung ikasasama ng loob, madalas akong nagsasabi, hard preaching dahil sa attendance. Napakalaga po para sa mga pastor ang attendance inyo. Talagang nababasag ang puso namin pag wala kayo. Babasag ang puso namin. Hebrews chapter 13 verse 17, di ba? Magpasakop kayo sa inyong mga namiminuno sapagkat may pananagutan sila sa inyo. May pananagutan sila sa inyo. At panglima, na dapat tandaan, dapat kayong maging magandang halimbawa.
ikaw ay bagong nilalang, ikaw ay sanggol, ikaw ay nasa critical na kalagayan, ikaw ay maaring bumagsak, maging mabuti kayong halimbawa sa mga unbelievers o lalo na sa mga believers. 1 Timothy chapter 4 verse 12, ang sabi po rito ni Pablo, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Now, hindi tumutukoy sa kabataan as talagang mga bata pa, pero kabataang spiritual, bagong likha, no? Sanggol. Huwag mong hayaan na hamakin ka ng mga unbelievers. Yan bang Kristiyano? Huwag mong hayaang hamakin ka ng kapwa mo mananampalataya. Kaya sabi diyan, huwag mong hayaang hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya. Saan? Sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. Christians, members of this church, tanong ko sa inyo, kailan nyo huling nakausap ang isa sa mga miyembro dito? Ang kausap nyo lamang ay inyong kamag-anak, kausap nyo lamang ang inyong matalik na kaibigan, but how about them? Yung mga bisita natin, nilalapitan ba natin? Maging halimbawa tayo sa ugali. Kinukumusta ba natin yung mga elders natin, mga senior citizen? Yung mga kabataan, yung maliliit na yan, mga bata pa yan, pero darating ang panahon, silang papalit sa atin. Binibigyan nyo ba sila ng halaga? Members. Alam nyo, sa mga magulang, huwag mo nang batiin yung nanay at tatay, batiin mo yung anak nila, tuwang-tuwa ang mga magulang. Yan ang hindi ko kailan talaga makalimutan. Inuuna ko mga bata. Dahil sa pagtingin ko sa mga bata, kasama na ang kanilang mga magulang. Kahit saan na mapunta, sa ibang iglesia, ako'y maging bisita na speaker, kahit saan, sa probinsya, lagi kong pinalagaan ng mga bata. Sapagkat dala na kanilang mga magulang. Yan ang sinabi rito. Maging halimbawa ng ating pananampalataya sa kapwa mananampalataya, sa pananalita, sa pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalinisan. Yan po tandaan natin, maging mabuting halimbawa. So yun yung unang dapat tandaan. Ngayon naman, ano yung dapat nating gawin? Ano naman yung dapat nating gawin? Doon sa dapat tandaan, mayroong 5. Ito naman sa unang dapat gawin, mayroong ding 5. Pero napakarami. Pero 5 lang yung ating pinili. Unang-una, dapat nating gawin, make God your priority. Unahin palagi ang Diyos. Yun ang unang-una. Bagong tindahan, bagong pamamalingke, bagong lahat ng gagawin, unahin muna ang Diyos. Bakit? Acts chapter 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. Sa Kanya tayo nabubuhay. Hindi tayo maaaring makatayo sa umaga, sabi kanina, na ang pagising natin ay biyaya. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ang nagpe-preserve sa atin. Unahin natin ang Diyos. Paano? Matthew chapter 22 verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos na dapat nating gawin. So therefore, seek first the kingdom of God. Yun ang nakakalitaan natin. Dahil tayo busy, wala na tayong time sa Panginoon. But remember this, binigyan tayo ng pare-parehong time ng God. 24 hours a day. Kailangan nating gamitin ang ating time para sa Kanya unang-una. Huwag mong sabihin wala kang panahon. Hindi pwedeng mawalan ka ng panahon sa Diyos. Tsaking
gagawin mo, ang lahat ng iyong gagawin, unang-una ang Diyos. Pangalawa, na dapat gawin, pag-aralan, hindi lang basta basahin ang kanyang salita. Sabihin ko so rito, salitang tao, makipagpustahan. Mayroon ba rito nakapagbabasa ng 10 bersikulo araw-araw? Yun ang kulang sa atin eh. Pero maghapon hanggang hating gabi, cellphone, binabasa natin. Dahil punong-puno ng pictures, colorful. Pero kung ang pag-ibig natin ay nasa Diyos at kanyang salita, talaga namang colorful ang salita ng Panginoon. Nagsasalita ko sa aking co-elder. Pagka tinignan mo isang versikulo, isang basa mo lang yan, alam mo how to divide that. Alam mo kung ano yung main idea. Bakit? Dahil lagi mong nababasa. Basahin ang salita, pag-aralan ito, manabik ka sa spiritual milk of the word. Kailangan natin yung basic na yun, yung milk na yun, na nagpapatibay ng ating mga buto, nagpapatibay ng ating ngipin, nagpapaliwanag ng ating mga mata, nagpapaliwanag ng ating patinig. Yun yung spiritual milk of the word. First Peter chapter 2 verse 2. Sa context, ang sabi, mayroon kang dapat alisin upang mayroon kang dapat tanggapin. Ang sabi sa 1, kaya't iwaksin ninyo lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin, desire ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamamagitan nito lumago kayo tungo sa kaligtasan. Wala tayong makikita na sa makita ng preaching lalago kayo, but dito kitang-kita na ang paglago natin ay sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa preaching po, talagang doon tayo kino-convict. Kino-conscience tayo sa ating mga kasalanan. Pero yung pagbabasa natin sa ating personal reading and studying of the Word, yan tayo lumalago sa ating kaligtasan. Kasi mismo Diyos ang nagsasalita sa atin. Sa preaching, maraming ang Word of God sa preaching, malagyan natin sa mga 60%. At yung 40% sa preacher, sa pastor. Illustrations. Example. Pero ang Word of God. Pero pagdating po sa studying of the Word, 100% nagsasalita ang Diyos sa iyo. Kailangan kang mag-aral ng salita. Huwag lang basta magbasa. Kundi pag-aralan mo, ano ba sinasabi? Tanong mo rin 4 na questions. May kasalanan ba rito dapat itong tignan? Example ba rito na kailangan kong gawin? Mayroon ba itong pangako na dapat kong panghawakan? O mayroon ba itong pagtuturo, teaching sa akin kung dapat kong gawin? 4 na tanong. Bawat verse, mayroon sasagot yan, at least 2. Then, you pray for that. Lumalago tayo, mga kapatid. Then, pangatlo, mga kapatid, na dapat gawin, unahin ng Diyos, pag-aralan sa salita ng Diyos, pangatlo, maging mainit sa panalangin. Again, marami pong nananalangin, pero kadalasan di mo rin itong klaseng panalangin. Pabalik-balik. Pabalik-balik. At sa panalangin, tsaka mo, ang kausap mo ang Diyos, kaya huwag mong gamitin yung ginagamit palagi ni Kiko, sana. Sana all. Yung sana kasi, dumidepende ka doon sa kapalaran. Pag sinasabi yung nawa, ikaw ay nag-humingi ng awa sa Panginoon na mangyari. Nawa, Panginoon, pakinggan mo ang aking. Hindi yung sana all, Panginoon. Pareho lang yan kung titignan mo. Pero sa konteksto sa panalangin, hindi ka pwede magsabing sana na mangyari yun. Yan po ay pagtitiwala saan? Sa kapalaran. Hindi tayo nang nabubuhay sa kapalaran. Tayo lang nabubuhay sa biyaya ng Diyos. So, nawa, Panginoon. Nawa, Panginoon. You have to learn to pray. Manalangin
tayo. Maging mainit palagi sa panalangin. Maging si Kristo. Nananalangin sa atin hanggang ngayon. Lagi siyang nakikipag-usap sa Ama para sa ating kapakanan. Nananalangin siya. Yan ang kulang sa atin. Ang totoong panalangin. Para tayo magkaroon ng tamang panalangin, magbasa ng salita ng Diyos, para yung salita ng Diyos, yun ang ating gamitin sa ating panalangin. Hindi yung kabisado na natin, pabalik-balik na lang yun. Alam ng Panginoon yun. Turong sa Matthew 6, huwag tayo gumamit naman na paulit-ulit na salita. Then, pang-apat, ano yung dapat gawin? Unahin ng Diyos, pag-aralan ng salita ng Diyos, maging mainit sa panalangin. Pang-apat, masipag sa pagtitipon. Ang pagtitipon natin, hindi lamang Sunday. Mayroon tayong prayer meeting. Mayroon tayong women's and men's fellowship. Mayroong young people's fellowship. Mayroong Sunday school sa mga bata. Kailangan natin ang makipagtipon. Utos sa atin yan. Now, sin is the transgression o paglabag sa utos ng Diyos. Utos sa atin ang Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. That's imperative. At ang utos na dyan ay present active, hindi ka active. Ginagawa mo, aktibo ka, tuloy-tuloy. Walang pagpapahinga. Marami tayong reason, yes. Pero sa tingin ba ng Diyos, kung sa mata ng Diyos, yung ating mga reasons, tama ba? Hebrews 10:24 to 25. At ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Now, hindi po sinabing mga pagtitipon, but the pagtitipon per se. Pagtitipon, ibig sabihin yung ating akto nagdumalo sa pagtitipon, huwag nating pabayaan yon. Huwag tayong magpalamig, huwag nating palamigin ang ating aktong pagdalo. Ano mang pagtitipon, whether it is prayer meeting, Sunday worship, yung akto natin, ang ating pagtitipon. Marami pong dahilan ng ating remaining sin. May ubo ka, may sipong ka, hindi ka pwede, baka makahawa ka. Now, alam natin tayo vaccinated na lahat. At ilan sa'yo dito naka-third dose na ng booster, ay naka-second dose na. Kagabi, kinakalambre ko dahil dun sa aking second dose ng booster, kala ko hindi makapag-preach ngayon. Pero hindi dahilan yun eh. Di ba? Huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Nakita nyo? Ang context dito mga kapatid sa Hebrew, pinag-uusig, pinagbabalatan, pinagpapapatay, ginagawang sulo ang mga Kristiyano rito. Grabe ang kanilang persecutions, grabe ang kanilang problema, pero ito pa rin ang utos ng Diyos sa kanila, huwag niyong pababayaan. Bakit? Mas higit ninyong kailangan sa tindi ng inyong problema ang pakikipagtipon sa mga kapatiran, sapagkat nasaan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Hindi tayo naparito para lang sa ating fellowship. No, isa yan sa haligi na dapat nating mahalin. Pero ang pinakamahalaga, importante, yung object ng ating worship, which is God. Na huwag ninyong pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalong-lalo na kapag inyo nakikita napapalapit ng araw. Nakita nyo, context doon, matindi ang persecution nila, pero sabi, palakasin ang isa't isa. Grabe! Marahil isa riyan, yung tatay niya, pinugutan ng ulo. Nangihina siya. Ayos ang dumalo, pero pinalakas siya, talo tayo. Itong pinakamalaga sa atin. Buhay natin mawawala sa mundong ito. Problema natin, hindi mawawala yan. Andyan na araw-araw. Pero yung ating pagdadalo, pakikipagtagpo sa Diyos, yan ang utos niya. Gawin natin. Upang ma-encourage natin ang iba na mga nanlulupaypay. Huwag tayo maging sanhi ng katipisuran gaya ng ginagawa ng iba. Iba tayo, Christians tayo. We are Christians. We are children of God. Child of God.
So ipakita natin ang ating buhay. At panghuli mga kapatid, tumulong tayo sa kaligtasan ng iba. Sa pagliligtas sa iba. Ang dapat natin gawin, unahin ang Diyos, pag-aralan salita ng Diyos, maging mainit sa panalangin, masipag sa pagtitipon, at maging instrumento tayo sa pagliligtas sa iba. Maging instrumento tayo. Huwag tayo magpabaya. Huwag natin sabihin, ligtas na ako, so wala akong problema. Great Commission pa rin mga kapatid. Humayo tayo. Makipag-usap tayo, makipagtulungan tayo sa mga tao. Kung may sindahan ka, mas maganda yun, maraming customer. Mababahaginan mo. Hindi kailangan mag-preach ka doon ng repentance, kundi sa iyong buhay, sa iyong pananalita, sa iyong patutuo, makikita ng pagkakaiba. Nakikita ang halimbawa. Tingnan niyo sabi sa 1 Corinthians 9, verse 19. Babasahin ko lang hanggang 27. Ang sabi ni Pablo rito, sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpalipin ako sa lahat. Nakita nyo? Gusto niyang maglingkod sa lahat. Bagamat siya'y mataas, siya'y apostol, siya'y isang lingkod ng Diyos, pero yung kanyang pagigiglingkod, hindi niya ginamit ang kanyang kataasan, kundi siya ay nagpaalipin sa iba. Di ba si Christ? Philippians chapter 2, verse 6, verse 5, magkaroon kayo ng ganitong isipan kay Kristo na siya'y Diyos, hindi niya kinuhang maging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili upang maglingkod. Ito rin si Pablo. Ang sabi niya, sapagkat bagaman malaya ako sa lahat ng mga tao, ay nagpalipin ako sa lahat upang higit na marami ang aking mahikayat. Verse 20, sa mga Hudyo ako'y naging gaya ng isang Hudyo upang makahikayat ako ng mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, ako ay naging gaya ng isang nasa ilalim ng kautusan, bagaman ako'y wala sa ilalim ng kautusan upang aking mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa labas ng kautusan, ako ay naging tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako malaya mula sa kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga nasa labas ng kautusan. 22, sa mahihina, ako'y naging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng kantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagawagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Napaganda ng pagtuo ni Pablo. Ilang beses siyang binato na muntik na mamatay, iniwanan siya, pero tumayo uli, nangaral. Ilang beses siyang paanod-anod sa kalagatan, ngunit pagtayo niya, nangaral. Ilang beses siyang mismong kapatid. Sa pananampalataya, tinuring siyang false prophet, false apostles, pero nangaral. Wala pong nakapag-iwalay sa kanya. So yun pong ang dapat nating tandaan mga kapatid. Mayroon tayong dapat tandaan, mayroon tayong dapat gawin bilang mga bagong babautismo. Pagkatapos ng bautismo, ano kaya? Ito po ang ating napag-aralan. So, dito sa ating pag-aaral, bagamat hindi po naman natin nilayon na tayo po maging ganap, maging perpekto. Well, mayroon tayong dapat alalahanin at mayroon tayong dapat gawin. Maaari ito makatulong para sa atin, sa ating mga kapatid na maaaring bautismuhan ngayon after ng ating lunch, na sila po ay ating palakasin, patibayan. Mga kabataan, mga bagong kabataan na isinuko ang kanilang buhay
naunawaan nila ang Ebanghelyo. Kaya taos puso silang nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon na sila'y magpailalim sa bautismo sapagkat yun ang kanilang pakikipagkaisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos. So, sa ating mga kapatid na matagal nang nabautismuhan, tandaan natin ang mga bagay na dapat natin tandaan at gawin natin ang mga bagay na dapat natin gawin bilang Kristiyano. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po Ama na hindi pa po tapos ang aming pong pamumuhay Kristiyano. Hindi dahil sa kami ay naligtas na, ay dapat kaming patuloy pang iniligtas ninyo sa lahat po ng kritikal na kalagayan sa mundong ito. Maging maganda kaming halimbawa sa aming pananalita, sa aming kilos at ugali, na sana nga Panginoon, marami pong mahikayat kami sa inyo pong paanan upang sila'y sumampalataya at mag-alay ng kanilang buhay sa inyo, sa kaligtasan. Maraming salamat po. Ang lahat ito isamot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.